palangga ko, mayong aga sa inyo. Kamusta kayong lahat? Happy ano sa atin? Tuesday. Tama ako guys, Tuesday. Wala yung mobile ko dito. Tingnan nyo naman yung breakfast ko guys. Banana Q ako kahapon. Pero parang hindi ko na caramelize no, yung asukal. Dito sa amin. Hindi naman siya maulan pero makulimlim. Siguro autumn na guys. Kasi although may init siya, pero hindi na siya ganun kainit. Hindi na nga kami nag-iisi. Hindi na nga ilang araw na guys. Si Johan kakaalis lang. Ang oras natin is, exactly guys, 8 o'clock. Nakikita nyo sa likod ko? Basta kayo ng bala umitindi dyan. Guys, alam nyo na marami tayong saba. So kahapon, gumawa ako nito. Ito yung snacks ko. At saka, 7 piraso na saba. Siyempre ako lang kumakain. Kasi yung mga kasama ko, hindi sila kakain nito guys. Kahit si Johan, naninibago si Johan sa lasa. Today is holiday po. So, yun ang hindi maganda dito sa kanila. Dahil yung hindi katulad sa atin, may namumuno talaga sa ating education. Dito iba, kanya-kanya sila. Sinabi ko na rin ito before sa inyo. Parang magulo kasi iba-iba yung plataforma sa kada school. Iba-iba silang mga protocols. Tama kayong mga sinasabi ko guys. Kung mali man ako, i-correct nyo na lang. And iba-iba ang kanilang mga, kumbaga, head. So, minsan, hindi ko gusto talaga ang kanilang, real talk lang sa education dito. Kasi alam nyo naman na iba sila dito. And mostly dito sa area namin, yung kaibigan niyo, dahil iba na yung eskwela niya, is holiday. So, sila lang ni Johan yung may pasok. Kasi may program ata sila nagaganapin. So, todo practice sila. Pero si Johan naman sabi niya sa akin, Mama, I don't want holiday kasi I'm too busy in the school. Diba? Diba guys, yung ganon? So, kasi may program sila na gagawin and magre-recite si Johan. So, abangan na lang natin yon. And I hope yung mga schedules natin this week, di sila magbanggaan kasi may mga appointments tayo, na gagawin. Kasi may mga tayo ng mga schedules natin. So, katulad nito, meron tayong imi-meet up na kababayan natin kasi manwa ko. So, imi-meet up natin. They are from UK. So, andito sila sa Nepal. Meron silang, kumbaga, trek na base camp. So, God's willing. Ayun. So, thank you so much. May kasi manwa sa pag-invite sa akin. Ingat kayo. So, ayun. At balikan ko na lang kayo. Kakain muna ako ng aking saba. Alam nyo ba sino yung nagdo-doorbell dito kahapon? Nagulat kami. Si Ama. Ewan ko sa kanya, guys. Doorbell siya. Tinignan ko. Tapos si Deepak kinakausap niya. Natanong ko, Deepak, ano yung sinasabi niya? Sabi niya, wala. Nung tinignan ko, sabi niya sa akin. Kasi dyan siya nagtatrabaho, diba? Baka nagpapahiwati si Ama. And today, since holiday, sabi ko nga sa inyo guys, nandito na naman kami at nagkakayaan kami guys na pumunta dito sa bahay ni Uncle. Si Uncle guys, yung kapatid ni Buwa sa pangalawang nanay o sa pangalawang asawa ng tatay nila ni Buwa. At sa mga hindi nakakaalam pala, at itong si Hajur Ama po ay stepmother po ito ni Buwa. Si Hajur Ama po ay 92 years old na po siya. Naikwento ko na rin po pala sa inyo, dalawa pong anak ni Rabi Uncle. Ang isa ay nasa Australia na, si Bisalbay. Ayan yung picture niya. Siya yung kasama ni Narayan Bay doon. Recently nga lang, 'di ba, may isang anak pa si Uncle na nagtry din sana mag-aral sa Amerika kaso lang hindi po siya pinala dahil nagkaroon ng problema. Nandiyan din po yung mami nila Mandira si Auntie. Today ang last day niya sa pagstay sa Kathmandu and bukas po maaga po siyang babiyahe papunta sa village. At yung isa pala guys, si Baojo yan. Kung maalala nyo, may vlog din po ako at sa mga hindi pa po nakapanood or na-update, click nyo lang ulit yung link sa itaas dahil siya po yung sinundo natin I think 1 month ago lang. Ayan po yung vlog ko, yung link sa itaas, yung unboxing ang title. I-click nyo lang po para again ma-update kayo sa aking mga vlogs. And tea time na daw sabi ni Auntie. At alam nyo ba guys, may ikwento ko lang sa inyo. Ito pala yung tea sets. Kung hindi pa sa akin sinabi ni Auntie. Hindi ko pa naalala. Noon kasi guys, sa tuwing magbabakasyon kami, mahilig kami magdala ni Deepak ng mga gamit sa kusina, mga tea set. Dahil ang aking binana babae o si Ama, mahilig talaga siya sa gamit. Yan yung mga dinadala namin. And isa ito guys sa mga dala namin. Nalimot ko na actually. Kung hindi pa ni Auntie sa akin sinabi, hindi ko pa alam. O di ba nakakatuwa guys dahil parang si Auntie at ako pareho kaming maingat din sa gamit. Imagine you guys, wala pa si Yuan that time. Kaya sobrang tagal na talaga. So kaya Auntie, thank you dahil talagang pinag-ingat-ingatan mo ito. Guys, gusto ko yung kitchen ni Auntie dahil malinis. Ito naman yung pangmasala ni Auntie, oh. So, di ba maganda yung kitchen ni Auntie? Auntie Ramro, Auntie. Oh, same. Mila cha. Oh. Pero malusog sa kanya yung Ramro. Yung kanyang photos. Yan, di ba? So, andyan yung mga plato nila, Auntie, oh. Ay,
niya dito daw. Ayan, kita agad ni auntie yung mga neighbor niya, di ba? Now, auntie Ramro, maganda na yung road ni sinasemento na. O, di ba? So, kita ni auntie yung kanyang mga neighborhood dito. Malinis. Ano? Neighbor ni auntie. Doon yung shop nila auntie. Yung shop auntie ay diretso lang yun guys. Yung may shop kasi sila ni auntie, no? Pinuntahan na natin yun. Diretso lang yun. Andun si Regine Rabay, yung anak nilang bunso. Siya nang babantay. Tapos yan, tingnan nyo yung mga bahay dyan. Dikit-dikit na. Cote Bodjo close shop auntie. What time yung shop? 7 o'clock. Sale Ramro? Paisa? No, Dasay. Oh, kasi Dasay na yung ano ba guys, yung sale nila. Ayan. Di ba maganda ito sa area nila? Ramro, auntie. Oo, sabi niya sa taas din. Guys, yung aso nila, dumaan lang ako. Gumaganon siya agad. Ganyan siya. Silosa. Nagagalit. Guys, pareho kami ni auntie. Grado sa mata. Agay, kaya sa akin ganitong kulay. Kasi, oh, same. Alikate. Ayan, guys. Pero, not much high. This one for you. Soup, vegetable soup, and what other soup? Kasi mga dala ko sa ama dito. Okay, bigay ko sa kanix. Vegetable soup. Ayan. Hot and sour chicken soup. Yan pala guys, nagluto din si auntie. Chutney, yan po ay chickpeas. Pero guys, napakasarap. Hindi po siya maanghang. And ito naman guys, napakasimpleng pulaw lang. Niluto niya ito sa pressure cooker at ginisa niya ito sa mga masala like cardamom, ghee at konting tubig, rice and salt, and nilagay sa pressure cooker. Luto na agad. Sobrang sarap at may kaparis pang yogurt. So ito na guys yung snacks namin. Kain tayo. So thank you Shanta Andi sa masarap at simpleng snacks po namin. Nakakatuwa si Ama kumain guys. So, yeah, gusto niya yogurt. Chicken. What she said? Hey, Ama, hello. Hello, Ana. Your favorite is yogurt? And met Bobby guys, 11 years old na yan siya. Maingay, silosa, laging galit, laging stress. Ayaw niya yung binabati siya. Ayaw niya yung may makita siyang ibang tao. Except lang yun sa kanila ni uncle and ni auntie. Gustuhin ko man siya guys lambingin dahil napaka-cute niya. Kaso lang ayaw niya, kakagatin ka niya guys. Ayun guys, nag-decide na lang ako na mag-voice over na lang. Gawa nga syempre, maingay talaga sila pag magkaharap at mag-usap-usap, tawanan. So ayun, para hindi rin kayo maingayan. Kaya nag-voice over na lang ako para mas ma-explain ko sa inyo ang lahat-lahat. So minsan guys, natutuwa ako. Like kagaya nito, banding-banding kami. And halos, alam nyo ba guys, pag ganyan, halos ayaw na maghiwalay. Dahil nga bihira lang naman kami sa ngayon, magbanding-banding talaga. Ano, katulad nung last nandun kami sa bahay ng pinsan ni Dipa. Ginabi na kami dahil halos ayaw maghiwa-hiwalay. Lalong-lalo na guys, kinocomfort namin talaga yung pinsan ni Dipa.
Dipak. So, dumating na rin pala guys yung kapatid ni Buwa. Kapatid naman nila ni Buwa ito guys sa pangatlong nanay. So, ito naman guys, sinamarat si Uncle. Army po siya and bihira nyo po siya makita sa vlog ko. And na-assign po siya sa malalayong lugar ng Nepal. So, ayun guys, dahil medyo matatagalan pa sila ni Auntie, nag-decide na lang kami ni Mandira na mauuna kami sa kanila. So, see you sa bahay. Ayan guys, andito na kami sa bahay. Naghiwalay lang kami ni Mandira. Nagbihis agad ako. Naglakad kami ni guys, ni Mandira. At saka nung pauwi, dumating si yung nanay ng pinsan ni Deepak. Parang nalungkot ako guys kasi imagine nyo, kakatapos lang ng niya, diba? 12 day ata or 13 days, 12 day guys. Sabi ko, bakit dito siya matutulog? So ayun, alam nyo na guys na hindi talaga sila nagkakaintindihan at medyo may problema. Nalungkot lang ako kasi narinig na namin yung yung dalawang panig at talagang may mali talaga sa nanay at sa mga kapatid. Kasi would you imagine guys, ang bahay ng kapatid magkalapit lang sila. Tapos pag hindi siya pinapansin ng kuya niya, siya din, parang pataasan sila ng pride ba at saka ego. Pero talagang yung concern lang namin is sa pinsan ni Deepak na namatayan. Kasi hindi ito yung time na magkaroon sila ng ego at pride sa kanya diba? Kasi siya nga yung nawala. Sana magkaintindihan na lang sila. So ngayon, parang nasad ako dahil ngayong nanay niya andun, dumating. Parang nag-iba tuloy ang tingin ko. Gawa nga na hindi lang sa narinig ko, kung hindi. Alam ko guys na lahat ng mga nanay talagang napakabuti. Yun ang pagkakilala ko talaga at hindi magbabago yun. Kahit ano pa, iba talaga ang nanay. Pero yung nakita ko for today na nasa pagluluksa pa yung anak mo, bakit kailangan? Kasi nga parang kahit sila hindi sila makapaniwala. Parang ako guys na sa imahe niya para sa akin na napakabuti. Tapos may nagsabi kasi sa akin na akala mo lang. Pero hindi mo alam kung gaano katalim ang dila. May nagsabi sa akin kanina. So parang sabi ko, tama talaga yung nahinala ko before. Kasi 'di ba, minsan kung sino pa yung makitaan natin na parang hindi makabasag plato, yun pa pala yung grabe ang ugali. Sa totoo lang guys sa totoo lang. Yung akala mo napakabuti, akala mo napakabait, yung pala yung pang may grabe na ugali, yung ganun ba. So may nagsabi kasi sa akin, hindi ko na lang siya i-mention na pangalan niya. So ayun, parang na-surprise talaga ako. Nagulat ako na bakit mas pinipili niya agad ang hindi mag-stay doon, na which is sana samahan niya yung anak niya kasi nagluluksa, 'di ba? So iniwanan niya doon and hindi daw siya nag-stay doon yung nanay na yan the whole day kung hindi doon siya sa anak niyang babae the whole day na nag-stay. Tapos after nito pumunta na siya dito nga sa kanila ni Uncle. So parang nasad talaga ako. And ayun na nga guys, yung pinsan ni Deepak na namatay ng asawa, gaano siya guys, na ibenta niya yung bahay at lupa niya. Naghahanap siya na malapit sa mga area namin dito. Kasi before guys, yung bahay nila dito lang banda niya magkalapit lang dito. So namatay kasi yung brother ni Buha, yung kuya. So kaya ayun, binenta nila yon. So ayun guys, basta sa amin, mali yung tatlo. At namin dahil ever since itong lalaki na ito na namatay, never ito nagsalita Pero yung babae niyang kapatid guys, tuwing nandito si ama, yung binan kong babae, ilang beses ko na yan siya guys nadadakip, na halos nagluha-luha na siya kwento sa kay ama. Guys, parang need niya special attention, yun ang nakikita ko sa kanya. Kaya pag sa tuwing dumadaan ako doon, sa kanyang bahay nung time na yun, hindi ako, kasi ever since guys, sa totoo lang hindi ko talaga feel yan. Parang may something ba na gusto niya special attention. Kita nyo kahit mahirap yung paglagayan ng tika, doon pa kami lagi sa bahay niya na ang layo. Parang one time lang ata nag-ask ng favor sila Mandira na doon naman sa bahay nila Mandira, ay ayaw guys pumayag. Parang nagpapa-special attention ba siya kahit hanggang ngayon. Diyos ko, sabi namin, oh my God, kaya sabi ko, hindi niyan makakatikim sa akin ng guys, ng kahit imbita o dahil hindi lang ako naiinis sa kanya this time oo guys, problema nila yan, pero alam niyo yun, kami yung pilit talaga na gusto na naming magpag-ayos sila para maayos dahil pamilya din naman kami. Pero siya guys,
Nung one time, sabi ko, bakit hindi ka pumupunta doon? Sabi ko sa kanya, nung buhay pa yung asawa ng pinsan niya. Sabi niya, kung pupunta man ako doon, hindi nila ako pinapansin. Bakit ano ba gusto mo, di ba? For the sake na lang sana para sa mga bata. Just saying lang ako guys ha, kasi inis na lang din talaga ako sa kanya. Imagine nyo, sila lang tatlo doon. Kaya parang nainis talaga ako guys. Ba kaya sabi ko kay Mandira Kanchi, sabi ko let's go Kanchi, sabi ko gano'n. Hindi na ako doon tumagal. Talagang napabilis yung ano namin ni Mandira, lakad namin. Kasi parang nainis kami. Nag-iba tuloy tingin ko ba. Tama talaga yung nagsabi sa akin. Kaya sabi ko ay ambot. Pagdasal na lang namin talaga na kasi nag-post itong pizza ni Deepak na namatayan ng asawa. 3 sila ng anak niya na babangon tayo, magiging okay tayo, lalaban tayo sa hamon ng buhay natin. Nag-post siya eh. Parang ang lungkot guys. Tapos ngayon pa na andyan ka pa rin sa pagluluksa, iniwanan ka nila. Tama nga siya, ganun yung pagkasabi niya talaga sa amin guys. Kaya sobrang naawa talaga kami sa kanya. Kaya ayun. So, ayun guys, at napahaba na itong kwento ko sa inyo. Actually, today, parang wala man plano na kami ni Auntie ang magsasama papunta doon. Talagang tinawagan ko lang si Auntie. And ayun, mabilis din si Auntie talaga, no? Napakabilis namin pumunta doon. And actually, sila ni Mandira maaga pa sila doon. Pero hindi na ako sumama ng maaga pa kasi marami akong ginagawa, guys. At saka parang inantok ako. Diyos ko, yung nakikipagchismisan. Sila kwentuhan, sila na wala akong maintindihan. Kaya sabi nila, kailangan mo nang matutong mag-Nepali, Mila. Sabi ko, no, kasi pag nagchismisan kayo, siguro mauna pa ako sa inyo. Ay, ambot ah. Grabe guys, pag kami niyan ang magsama-sama, katulad nung last day sa bahay ng pinsan ni Deepak, ginabi na kami, halos ayaw maghiwa-hiwalay guys. Grabe talaga, ang saya talaga namin magbanding-banding ba. Kaya sabi ko nga, sa ano guys, sa before lumipad si Baoju ulit kasi pumunta siya ng Qatar, magpapakain ako kasi nga si Deepak nagsasabi na gusto niyang imbitahan si Baoju dahil nga gusto niya magpa-thank you kay Baoju. So nagkataon din nandun sila kanina. Hindi mo kami imbitahan, Mila, kami syempre nakakaya naman, 'di ba? So sabi ko sige, okay, simpleng kain lang naman kami. Alangan naman di ko sila imbitahin. And si Mandira Indira, uuwi kasi sila sa ano guys, sa village. So bago sila umuwi at bago si Baoju aalis, so konting salo-salo kami kasi yung plano, sabi ko kay Auntie kanina, plano pa lang muna, layout pa lang ginagawa. So hindi pa masisimulan yun. Tawa din sila sa akin, ano. So ayun guys, iyan ko na yung aking vlog. Again, maraming salamat. Parang nantok ako guys. Hey, parang inantok ako at napagod ako sa lakad namin ni Mandira. At ayun, i-end ko na yung vlog ko again. Thank you again sa pagsama nyo. Maraming salamat po muli. Sorry late itong vlog ko at hindi ko ito mahabol for today. And see you again sa mga susunod nating mga vlogs. God bless you all and I love you. Bye guys. Magluluto pa ako dahil darating na yung aking anak. Please. Ayan. So